Good evening, everyone. Uh, Welcome to my channel, Erwin Jumoy Francisco, and also to Fruitful Investments in my Facebook. No, nag-join force na si Manuel B. Pangilinan at saka si Ramon Isang, no, para makatulong sa flood control, no. May mga project sila, initiative ngayon na yung public-private partnership or PPP, to tackle problems of flooding in Metro Manila, no. So they're already billionaires, their companies are trillionaires, but they are collaborating through the Bitter River Philippines program. It's a foundation, it's a kind of foundation companies initiative by Ramon Isang, which si Manuel B. Pangilinan tumulong na, no. So hopefully with the effort of the government to stop corruption, and with the help of private sector, mayroon pang nag-call na yung mga billiard companies, yung si Manny Villar, yung company niya, mag-donate din at saka maggawa din ng mga flood control projects, no, without cost to the government. Mas maganda. Maraming mga mayayaman na sa Metro Manila, but hopefully they are joining together, no, to help the government stop flooding by following the master plan of Palafox, yung mga may pumping station, mga dredging, no. Kung nakita mo yung sa Japanese na initiative, flood control nila sa ilalim ng tubig, ilalim ng lupa, naglagay sila ng mga malaking parang doon pupunta yung mga tubig, tuwing uulan doon pupunta, at saka dahan-dahan niyang ipalabas sa rivers, sa base, no, para hindi mag-flood. Kaya yan ng government, basta government at private sectors, no. Hopefully they will join together para ma-help yung Metro Manila na flooding. Dito sa Cagayan de Oro may mga flooding din, pero bihira lang ng mga lugar dahil marami namang mga flood control project din sa Limkitkay, yan sa Kauswagan, Bulwa, pero hindi masyado tulad ng talaga Metro Manila na maraming mapapatay talaga sa flood. So mayaman naman yung mga private sector, they will align investment din yan, at kunin lang man nila yan sa corporate social responsibility nila, no, ng mga expenses, no, that will help reduce their taxes, or the tawag na tax shield, no? So magandang initiative yan. Hopefully SM, Aboitiz, sino pang mga mayayaman dyan sa Manila, government, mayaman din ang gobyerno, may makakautang ng malaki. Kaya lang dapat may disiplina talaga, yung corruption talagang, yung kickbacks, okay na sana yung kickback na maliit lang, pero kung masyadong malalaki na 20 to 30%, nako,
Kasi yan, sinimulan nila yan, overpricing nila yung uh, worth ng project. For example, ang cost ng project is 100 million. Pagdating sa NEP, ginawa na nilang 150 or 200 million pesos. So, kunin nila yung 50 million or 100 million. Ang problema na naman, yung 100 million, kunan ng DPWH. Kunan ng... Ngayon, i-include na siguro yung gobernador, mayor at barangay. Hingi din yan. No? Pero, may makikita talagang project. So, ginawa ng mga kontraktor, mga DPWH, hindi na pinapaalam sa mayor at saka congressman at saka barangay captain para hindi na sila makahati. Hindi na sila makahati sa investment, sa share ng project, no? So, ang kawawa ang yung mga Pilipino, no? Yung mga Pinoy, especially yun sa Manila, dahil wala na yung may climate change na, tapos marami pang basura. Dapat unahin talaga ng infrastructure, flood infrastructure na long term. Hindi na yan makaya sa Manila na flood control lang na mga kanal, mga ganyan. Hindi, dapat talaga yung tulad ng Japanese. So, yun lang mga friend ko dito sa Facebook at saka YouTube, no, sa mga investment. So, itong channel ko is for marami to. May sports, may investment, may family, taxes, may accounting, real estate. Importante, mayroon lang na mabigay natin na content. So, please subscribe Erwin Jungoy Francisco sa YouTube at saka yung Fruitful Investment sa Facebook. Bye-bye. Thank you.